Kaya pa ng mga mata. Kaya pa ng mata, kaya pa ng isip. Palito ng posporo. Nasaan yung remote control? Sarap. Okay, so, hindi ko na po patagalin. Maaring total na tapos na maaga yung mga previous talks. Tingnan natin ang John chapter 14 verse 17. Sabi po dito sa John 14 verse 17, "The Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you." Ang bibigyan ko lang diin po dyan is yung last sentence or last phrase na nagsasaad na, "For He dwells with you and will be with you." Medyo, ito, parang paradox kasi nasa sayo na pero parating sayo. Nasusundan niyo po ba ako? Kasi kung wala pa sayo, kung parating pa lang, ibig sabihin wala pa. Pero sinabi dito, nasa sayo na, pero darating pa sa'yo. Confused that one. Ha? Okay, so ganyan po ang Holy Spirit. He dwells with you and will be with you. Okay, so yan ang ating pag-aaralan. Ganito kasi yan. The new birth of conversion prepares us for heaven, but for reconnection with the heavenly government and the restored relationship with the King. Nung mag-convert ka, na-prepare ka for heaven para hindi ka mapunta ng hell, mapunta ka ng heaven. Kaso lang, the baptism in the Spirit prepares us for earth, for our restored dominion, assignment to make the earth into a replica of heaven. Kasi nga, ang pinaka-purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, inilagay niya sa Garden of Eden, nang sa ganon, ang earth ngayon ay magiging replica sa earth. Ang earth ay maging replica sa heaven. Hello? Dito po tayo. Wala doon. Okay, so i-explain ko pa yan. Ang aim natin sa topic na ito is for us to be filled with the Holy Spirit. Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kayong maglasing sa alak, kundi magpakapuspos kayo, be filled with the power of the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. So, ang pagiging filled pala is just a standard. Expected dapat yan na ang isang Christian ay Spirit-filled. Normal lang yon. Kaso lang, para bagang amazed na tayo, parang hangang-hanga na tayo kapag may mga Spirit-filled. Pero kung tutuusin, original na plano ng Lord, Spirit-filled lahat ng mga anak niya. Kaya nga, nagpakamatay si Jesus Christ kasi para mapatawad yung ating mga kasalanan, nang sa ganon, makapanahan muli ang Espiritu sa atin. Pero maraming believers, hindi Spirit-filled kasi hindi nila naintindihan. Siguro, isang plano nga ng Lord na mababad tayo sa kanyang salita ngayon. Sabihin siguro niya, bukas na nga lang kayo mag-enjoy, paarawin ko bukas. Amen. Para mababad tayo ng kanyang salita ngayon. Amen. Who knows? And it could be the one reason. Sure na yun. Okay? So, bukas, rain or shine tayo. Okay, claim ko na hindi uulan. Okay, so for us to manifest our kingdom power through the Holy Spirit. Okay, so mayroon akong ilang puntong bigyang pansin. Nabanggit ko na ito doon sa topic natin, Kingdom Philosophy. Ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit is the consummation of identification with the King. Ang consummation nga is desired end or end goal. Identification with the King and His kingdom, as well as a reception of the power of the heavenly kingdom. So, kapag Spirit-filled ka na, ang resulta noon is yung Holy Spirit nakikita sa buhay mo. Ang identity mo, or hindi nila masabing, ay, ang bait niyan kasi si Edmond nagbago yan. Ang sasabihin nila, ang bait niyan kasi ang Espiritu ng Diyos o ang Diyos kumikilos sa buhay niya. Amen. Amen. Okay? So, maliban sa nagkaroon ka ng identification with Jesus, kaya nga ang tawag sa atin ay mga Christians kasi si Jesus yung nakikita sa atin, as well as a reception of the power of the heavenly kingdom. Hindi tayo nilikha ng Diyos na walang power. Pero lang kung kilikili power. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Heavenly kingdom. Power ng heavenly kingdom. Okay, so the main purpose of the baptism of the Holy Spirit are
for us to be identified with the King. Nabasabi nila, okay, alam niyo ba sa langit na matindi ang mga kalsada doon? At alam niyo ba anong meron ang kalsada sa langit? Or ginto? Ang ginto sa langit, hindi yung idea natin ng ginto na pure gold na dilaw, na tapos hindi mo makikita. Ang gold doon ay transparent. Crystal clear. See-through. Crystal clear. Ibig sabihin noon, kapag ang ating pong mga buhay, na-refine na tayo ng Lord, magiging crystal clear ang ating buhay, hindi sila ang makikita sa atin, hindi tayo makikita sa atin, kundi si Jesus ang makikita sa atin. Okay, isang example pa, yung salamin. Yung salamin kasi na yan ay see-through or hindi siya one-way mirror. Ang one-way mirror is yun bang nakikita mo yung sa labas, pero yung sa labas hindi nakakita sa loob. Tinted. Kaya hindi ang tinted nakikita mo pero blurred lang kasi tinted lang. Ang one-way mirror, wala ka talagang makikita na minsan nga may nakita akong palabas si Jackie Chan na sasayaw-sayaw siya dun sa salamin. Yun naman pala nakikita siya ng sa loob. Hindi niya alam na kitang-kita yung nasa loob, yung nasa labas, pero yung nasa labas hindi makikita yung nasa loob. Nakukuha niyo ang point ko. Okay? So, for us to be identified with the King and His kingdom, and then to receive the power of the heavenly kingdom. At least nagiging klaro sa inyo, bakit kailangan magiging spirit-filled tayo? Okay, so, during conversion, we receive the Holy Spirit, but it doesn't mean we are baptized with Him. Kaya naman pala. Kasi nga, sabi ng John chapter 7, verse 37, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Before na naipako si Jesus nito, itong verse na ito. Pero ngayon, at the conversion, ni-receive mo ang Holy Spirit. He dwells in you. Pero kapag nabaptize ka, He will come to you. Nasusundan ba? Okay, isa pang illustration. While conversion is like a continuous well, the baptism is like a forceful river. Amen. Okay. So, John 20:22, and when he has said this, he breathed on them, and said to them, receive the Holy Spirit. Tinanggap na nila. Pinareceive niya na eh. Pero, before siya umakyat, sabi niya, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi niya tinanggap. Tinanggap na, pero ipapatanggap pa. Klaro ba? Klaro? Okay, so yung mga puspos sa Holy Spirit, hindi nag-struggle ng antok yun. Puspos ka siguro ng antok. Okay, bakit niya sinabi? Bakit ko sinabing hindi ka mag-struggle sa antok? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Yung power na yan ay unlimited yan. Hindi mo dapat yung struggle ng gutom. Hindi na nga sa pagmamalaki. Kumain na nga kayo ng almusal. Magreklamo pa kayo ng gutom. Ako nga, hindi nagreklamo. Okay. Illustration ko lang yun. Masyado naman kayong seryoso. Mamaya, mauntog pa kayo pag naidlip kayo dyan. May pako dyan. May pako naka-ready sa mga ina. Okay, so, the Holy Spirit, pangalawa na nga ba? Una pa yun ah. Pangatlo na tayo. Pangalawa pa dapat, pangatlo na agad. Patapusin. Okay, pangalawang punto pa lang bigyan kong pansin. The Holy Spirit restores to our lives the power we lost at humanity's rebellion. Kasi nga, noong si Adan ay namuhay sa garden, perfect. Nasa presensya ng Lord, nasa kanya ang Holy Spirit, hindi siya under bondage, hindi siya sa alipin ng kasalanan, nakakasunod siya sa kalooban ng Diyos. Lahat perfect. Nasa kanya ang authority and dominion to rule over all the earth. Pero noong nagkasala sila, naging baliktad lahat yon. So what Adam and Eve's or humanity's lost during rebellion, yun yung ni-restore ng Holy Spirit. Una, the Holy Spirit restores the power of dominion.
Kasi nga, ang unang plano ng Lord, Genesis 1:26, and God created man in His own image and likeness, and He told them to rule over all the earth. Na naisabi ko nga sa inyo, kung kaya pa ng memory nyo, na ibig sabihin nga ng dominion ay mamlaka sa Greek word, which means ay kingdom, domain, territory. So, territory natin ang world na ito, hindi tayo slaves, hindi tayo mga talunan sa territory. Territory natin to eh. Kayo ba papayag na talunan kayo sa territory nyo? No. Nung college ako, hanggang ngayon naman, mahilig ako maglaro ng basketball. Kaso lang, yung pinaglalaruan namin, yung kalsada. Yun lang, pinaglagyan ng court, nagiging basketball court na. Makitid. Kaya pag may dumadayo sa amin, hindi uubra sa amin. Bakit? Dayo sila eh. Kahit gaano sila katangkad, dadaanin namin sa pagiging teritoryo namin. Sige, papalag-palag kayo. Bugbugan tayo pagkatapos. Ganyan naman ang basketball paggadayuhan, di ba? Walang taga-home court na basta-basta na lang nagpapatalo. Hindi nagpapadihado. Hindi nagpapadihado. Taga-roon ka eh. Pagpapatalo ka na lang. Babalik-balikan ka nun. Kukunin lang nila yung mga postan nyo. Ganyan ang territory. So, nire-restore ng Holy Spirit yon once mabaptize tayo ng Holy Spirit. Okay? Acts chapter 1 verse 8 nga, power refers to our ability to influence and control circumstances. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang mga spirit-filled, hindi inaantok-antok. Bakit kasi? May power ka to control your circumstances. Yung mga simpleng bagay na yan, kung spirit-filled ka, hindi mo mararamdaman yan. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung anong oras ako nagising. Baka sabihin nyo, ay, naidlip ka naman, pastor. Pero, kung tulog lang ang pag-uusapan, kapiranggot lang ang tulog ko. Sanay lang ang katawan ko doon. Pero hindi nyo makitaan na pagod ako. Bakit? Kasi, ando doon yung na-energize ako ba? Na-energize ako na masabi kong, ang lakas ko, hindi sariling akin. May power source ko. Iba yung fuel ko. Okay? Maliban pa doon, nire-restore ng Holy Spirit ang ability to represent the government. Kasi nga, mga representative tayo. Kaya nga sabi ng Lord, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and over all the earth. Kasi nga, nasa atin nakasalalay ang history ng Christianity or sa atin nakasalalay ang salvation, ang fulfillment ng salvation ng maraming tao. If it stops on us, then everything stops. Okay? Matthew chapter 12 verse 28, but if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Tanong ko lang sa inyo, sino dito nakapag-cast out ng napopossess? Wala pa? Yun bang, palibhasa kasi wala masyadong napopossess. Hindi masyadong obsess yung, hindi masyadong obvious yung napopossess dito sa London eh. Parang common na lang sa kanila. Sa Pilipinas, yung mga napopossess, yung mga nanlilisik yung mata, yung mga nagwawala, na mayroon nga doon sa na babae, maliit na babae. Ang boses niya, ang papakialam mo. Tapos, hindi ko pa naranasan yung umaangat, naririnig ko lang. Hindi ko pa naranasan yung mag-encounter na humaba ng dila. Pero gusto ko rin maranasan nyo ba na yung experience mo kasi, yun yung mag-contribute sa confidence mo. Nasabi nga ni Gina, matagal na siyang nag-drive pero wala siyang experience pa kasi na mag-countryside o mag-motorway. Kaya yung confidence niya, hindi na-build up. Kung hindi ka naka-experience ng literal power ng Holy Spirit, parang hanggang nagiging theory na lang yung naririnig mo. Nasusundan ba? So sabi ni Jesus, if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Bakit kasi ang ikaw ay magre-represent sa power ng kingdom when the Holy Spirit has come upon you. Nasusundan ba? Minsan nga, may mga taong hindi at ease pagkasama ka, lalo pag alam nilang may mali sila or may kasalanan silang ginagawa kasi hindi nila kaya yung anointing mo. Nangangatog sila na hindi mapakali yung puwet, hindi alam kung palagi na lang iihi kasi hindi sila mapakali doon sa presence mo na taglay mo ang Holy Spirit.
Nasusundan ba? Okay, so the driving out of demons was evidence that the heavenly kingdom had returned to earth. Amen. Okay, so example na lang. Jesus who told John's disciples that the blind see. Kasi nga, although na-quote ni Cheche about John, sabi ng Bible, wala nang sa lahat ng ipinanganak ng babae, wala man akong nakitang ipinanganak sa lalaki. Bakit sinabi pa ng Bible na ganun? Titingnan mo yan sa Luke chapter 7 verse 25 at saka Matthew chapter 11, andun talaga, sa lahat daw ng ipinanganak ng babae, wala nang hihigit kay John. Why? Because John was spirit-filled noong siya nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya. Maliban pa doon, si John yung nagbaptize kay Jesus, although sabi niya, hindi ako karapat-dapat magbaptize sa'yo, maging humawak man lang ng sintas ng sandalyas mo, hindi ako karapat-dapat. Pero nagbaptize si John, nakita niya ang Holy Spirit bumaba, narinig niya ang boses, pero sa kabila noon, sabi pa rin ng Lord na wala nang hihigit kay John, pero kapag nagtiwala ka sa kanya, higit ka pa sa kanya. Nasusundan. Why? Kasi si John, noong na siya nasa kulungan na, topic natin ito last summer, comes a whale, kung natatandaan nyo, na sabi ni John, ikaw na ba ang Mesiyang darating o maghihintay pa kami? Anong nangyari doon sa narinig niya? Alam niya na si Jesus ang Messiah, narinig na nga niya ang boses, nakita niya ang Holy Spirit bumaba, tapos noong walang ginawa si Jesus nung nasa kulungan niya, nagpadala siya ng mga alagad niya. Tanungin mo nga si Jesus kung siya nga o baka na naginip lang ako nung may narinig ako. So sabi ni Jesus, sabihin mo kay John, ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga may karamdaman ang pinagaling. Why? Because manifestations lang ito that the power of the heavenly kingdom has returned to earth. Kaya nga, you don't need a pastor. Kung ikaw mismo may faith, kaya mong i-pray over. Kung may faith ka, yung may karamdaman at gagaling sa pangalan ni Jesus. Hopefully naman, yan ang reason kaya hindi kayo laging nagpa-pray sa akin. Amen. Okay, so Jesus was giving John that he had come from the heavenly government and was exercising kingdom dominion in the earth. Okay, pangatlo, he restores kingdom authority. Pastor, akala ko may power na, may authority pa. Okay. The gifts of the Holy Spirit are kingdom authorization. Topic na natin yan. Isa lang ng amen. Parang hindi nyo natandaan topic natin yan. Yung gifts of the Holy Spirit. Okay. The gifts are just within. He makes manifestations of it. Ang gifts, built-in lang yan. Or built-in na yan. Ang gagawin lang ng Holy Spirit is pupukawin niya, i-make manifest niya na magamit yung gifts na yon. Na masabi nyo, mayroon pala akong gift. Once na nagiging once na nag-converted ka, nasa iyong Holy Spirit, yung gifts ando doon na. Okay? Yes? Okay, the command to receive and be filled with the Holy Spirit. Luke 24:49, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Command ng Lord dyan. Sabi niya, maghintay kayo, huwag mo na kayo matulog hanggat hindi kayo na-filled ng Holy Spirit. Ay. Ephesians 5:18, ito yung na-quote ko kanina, and do not be drunk with wine in which this is dissipation, but be filled with the Spirit. So kung hindi ka filled, may shortcoming ka. Kuman niya ang be filled eh. Amen. Okay? What does it mean to be filled with the Holy Spirit? Sige nga. Hindi inaantak pa. Ay, hindi na. Ano lang yon, mga simptomas lang yon na filled the Holy Spirit. Hindi. Anong ibig sabihin? Okay? How can we be filled? Yan yung mga question na dapat nating, kapag may nagtanong na isasagot nyo na. Especially karamihan sa inyo, datihan na. Kaya lang naman natin inaano ang Life in the Spirit seminar na ito for the sake doon sa mga baguhan. Kaya, sana si JD? Pinapagising ko talaga. Nasaan na? Nakakaigaan na pa. Ay, sorry. gusto ko lang kasing ma-make sure na hindi nasayang yung pagkakataon. Who knows what the future holds for JD?
Might be the next Pastor pastor. JD. Mga maging pastor. Si JD. Who knows na? Si Pastor Edmond magiging pastor ngayon. Sino mag-akala? Never ako, hindi ko pinangarap na magiging pastor ako. Nangyari lang kasi, umatin ako ng prayer meeting ng El Shaddai noon kasi ako nga ang driver ng tricycle. So, kaaatin ko, ang kagandahan, pinakamalaking asset ko talaga is good listener ako at saka keen observer ako. Nakikinig ako. Na minsan nga, sorry to say, nakakalimutan yung mga speaker yung tinutok nila, naalala ko pa. Hallelujah. Hanggang ngayon, mga pastor kong kachat sa Pilipinas, si Pastor Alan, may mga talk siya na tandang-tanda ko pa. Sabi ko nga, Gob kasi tawag namin sa kanya. Alam mo, Gob, bless na bless pa rin ako hanggang ngayon yung topic mo way back 1996. Sabi niya, ano yun? Tandang-tanda ko pa. Yan ang kagandahan sa akin. Hindi ko sinasabing ganyan ang memory ko. Kaso lang, pinapakinggan ko. Ito nga, yung talk nga natin sa YouTube, ulit-ulitin ko pa yan. Bakit? Habang nag-Facebook ako sa kabilang window, nag-YouTube. Pwede ba mangyari yun? O naman, kasi nakikinig ako. Nagpe-prepare ako ng topic, nakikinig ako. Ayun ko lang sa inyo, baka pagkatapos yung mapakinggan, that's it. Hindi kayo nag-take advantage na lahat ng talk natin pwede nyo mapakinggan ulit. Okay, biro nyo, mga reaction nyo, huli ko tuloy kayo eh. Palag-like kayo. Hindi nyo Kapanggat lang. Pero si Flor nahuhuli ko minsan, dinidiscern ko minsan. Naglalagay siya ng mga kino-quote niya yung sa talk ko. Kikinig siguro to or Natandaan lang yung sinabi ko dati. baka kumukuha lang siya ng isang linya. Joke. Forward lang. Binubuhay lang kita. Forward. Pero sa totoo lang, napakalaking bagay yun. Kaya nga, may mga hindi ko lahat nakaka-catch up or hindi lahat na-stored sa memory ko. Pero kapag napapakinggan ko uli, doon lalong na-retain sa memory ko. Nire-refresh na. Ano ba naman yung nakahiga kayo, nakinig kayo ng YouTube or habang nagpe-Facebook nga? Baka dalawang topic na napakinggan nyo habang nagpe-Facebook kayo. Okay, so John 7:37, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink." So, verse 38, "He who believes in me, as the scriptures have said, out of his heart will flow rivers of living water." Para tayo ma-filled sa Holy Spirit, kailangan na tayo magiging thirsty. Wow. Uhaw. Kasi, sabi ng Bible, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, and they will be filled." They will be satisfied. So, hanggat hindi ka hungry, hanggat hindi ka thirsty, you will not be filled. Because you will not... Walang puwang eh. Hindi ka maghahanap kasi. Hindi ka makahanap. Wala kang desire. Nasusunod? Okay? Come to Him. Dapat natantandaan mo ito. Topic natin ito kina Marife. Gusto mo ibigay ko pizza? Kinaman. Na-share ko na ito kina Marife. Brother Bobby, naalala mo? No. Okay, so dapat magiging thirsty. Come to Him. And then, drink implies taking it in and to absorb it. Para ma-receive mo siya, para ma-feel ka, ang drink like ay ginawang illustration ng Lord para mapasa atin siya. Kaya nga ang unang manifestation kapag ang isang espiritu ay isang masamang espiritu, yung mga napoposes ay pinakas out, yung iba ay nagsusuka-suka or magaganon-ganon. Kasi, yun yung manifestation na lumabas yung bad spirit. Ganon din, on the other hand, kapag sa pagtanggap ng Holy Spirit, drinking ay illustration ito para tanggapin natin siya. Nasusunod. Okay? Allowing Him to saturate your whole self. Maibabad ang buong sarili mo. Okay? So, be thirsty, come to Him, drink, believe, and then, you might not see or feel Him. It doesn't mean He is not with you. Okay, nabanggit ni Cheche na
isa sa mga initial manifestation or common manifestation ng ma-filled ka ng Holy Spirit, baptize ka, is magtatangs. Pero hindi porket hindi ka nagtatangs ay hindi ka filled. I'm praying na lahat ay magtatangs ngayon. Na wala tayong pakialam kung anong sabihin nila. Pati sila, dama nila na ang presence ng Holy Spirit. Amen. Amen ba? Okay, pray. Nakut na rin ni Cheche ulit. Luke chapter 11 verse 13. It is God's pleasure to give the Holy Spirit to those who ask Him. Pero sa totoo lang, sino lang dito ang humihingi na, Lord, i-fill mo ako ng Holy Spirit mo? Sino lang? Kaya naman pala, hindi ka na Spirit filled, hindi mo hinihingi eh. Ang lagi mong hinihingi, Lord, bigyan mo ako ng shift ng bank. Lord, bigyan mo ako ng baby seat, bigyan mo ako ng ano. Di ba? Tapos magtataka ka, hindi ka spirit-filled. Hindi ka nagpipray, hindi ka humihingi. Acts chapter 4 verse 31, after na ng Pentecost ito, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. After ng Pentecost, na-filled na sila ng Holy Spirit. Acts chapter 4 verse 31, nag-pray pa sila, na-i-filled sila. Ikaw, kayo, gaano kayo kadalas mag-pray na ma-filled sa Holy Spirit? Lord, alam mo na yung pangangailangan ko. Pagod na ako, Lord. Thank you. Hallelujah. Super short. Praise. Bakit kailangan mong magpuri? God inhabits in the praises of His people. Psalm 22 verse 3. So, kapag hindi ka nagpipraise, hindi tayo nagpipraise, walang puwang ang Lord kasi mananahan siya doon sa pagpupuri ng mga tao. Sa ating praise. Kung walang praise, walang atmosphere that creates the presence of the Lord. Pero sa totoo lang, ito pa hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, karamihan ng members ng God Most High, parang hindi nila tinitake advantage o tinitake opportunity na makapag-praise. Lagi na lang late. Hallelujah. Even Saul, who intended to kill David, was filled with the Holy Spirit as the prophets were praising. Sa 1 Kings 19:22-23, ito yung time na nagtago si David kay Saul. Kasi nainggit nga si Saul kasi nasa kay David na ang Holy Spirit. Ang gusto ni Saul, patayin si David. Pero on the way pa lang, dahil spirit-filled na sina David at saka sina Samuel, yung mga propeta na nagpupuri doon, si Saul, on the way pa lang, spirit-filled na. So, walang imposible na sabihin natin ang hirap mag-akay. Kung spirit-filled tayo, lalo na, thank you for the music ministries, lahat ng efforts nyo na masabi kong napakalaki ng improvement ng natin, worship service natin. Lalo naman sa camp. Noon magtutok na ako. Kandarapa pa sila kung anong kanta. Ano bang kakantahin? At least ngayon, may naka-line up na. Okay? Hindi ka lang mag-pray, hindi ka lang mag-praise, hindi ka lang mag-obey, come to Him. Hindi ka lang mag-obey ka pa. John 14:21, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Hindi lang yon, verse 23. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Hallelujah! Grabe! Kapag sumunod ka pala sa Diyos, ikaw mismo gawing tahanan ng Diyos. Kasi, kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, don't you know that you are the temple or your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya nga, Luke chapter 17 verse 21, don't you know that the kingdom of God is within you? Why? Because it is within our hearts that the Holy Spirit resides. So kung nananahan ang Diyos, ang Holy Spirit sa puso natin, ang kingdom ng Diyos nasa sa atin. Gets? Okay? Do not grieve Him or quench Him. Huwag mong bigyang pighati. Kaysa naman, buhay na buhay ka nung nag-Facebook, pero nung nag-Word of God ka, antok ka, nag-grieve ang Holy Spirit niyan.
buhay na buhay ka, mamayang gabi, nagkikwentuhan pa kayo, pero nung nag-word of God, antok na antok kami problema. Sorry na. Isang pag-grieve yan, di ba? James chapter 4 verse 3 uli and 4, naalala nyo, na don't you know that the Holy Spirit yearns jealously? Bakit? Kasi pinapakain mo yung flesh mo, yung spirit mo, ginuguto mo. Okay? 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit. Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve. Huwag mong bigyan ng pighati. Pag hindi mo sinunod, ginigrieve mo, binibigyan mo siya ng pighati. Okay? Challenge. Sabi ko sa inyo eh. May lakad. Challenge. Are you filled with the Holy Spirit? Hindi ako makailan, nantok ako eh. Do you believe you would be filled? Okay? Conclusion? John 14:17. The Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be with you. Sasamantalahin ko ang pagkakataon na ito, bibihira po akong makapagpatong ng kamay sa inyo. Usually nga ang ating nakaugalian ay every year, every July tayo mag-baptism of the Holy Spirit. Hindi tayo nakapag-baptism last July kasi nag-ano tayo sa Bournemouth. May water baptism naman tayo naganap noon. Ngayon magkaroon tayo ng laying of the hands na sabi nga ni Che na quote niya na kanina, ang pinaka-method para mag-ano ng laying of the or ma-feel sa Holy Spirit is yung pagpatong ng kamay. Na bago ako magpatong ng kamay, sabi nga ng Acts chapter 8:17, gusto kong basahin sa inyo at saka ang 1 Timothy chapter 5 verse 22, okay? Acts chapter 8 verse 17, gusto kong basahin sa inyo para maintindihan nyo ang pagpatong ng kamay. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Isa pa, 1 Timothy chapter 5 verse 22, huwag daw ka agad-agad magpatong ng kamay para makihati ka sa kasalanan ng taong pinatungan ng kamay. Ito ay sinabi ni Paul doon sa kay Timothy na lingkod ng Diyos. Pero may ang main idea po nito, okay? 1 Timothy 5:22, do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sin. Keep yourself pure. Si Timothy, lingkod ng Diyos, sabi ni Paul, huwag kang basta-basta magpatong ng kamay. Bakit? Kasi pag nagpatong ka ng kamay, nakikishare ka sa kasalanan ng pinatungan ng kamay. On the other hand, ikaw na nakipatong ng kamay, nakikishare ka kung anong espiritu taglay ng nagpatong ng kamay. So it is my prayer, it is my desire na yung Holy Spirit na kumikilos sa buhay ko, na hindi man lantaran yung mga signs and wonders, mga miracles or healings, pero masabi ko sa inyo, sa personal kong buhay ko, grabe ang pagkilos ng Holy Spirit. Nang pagdating pa lang sa kanyang salita, nangungusap siya sa akin. Sana nga, kung may memory stick na nga lang na pwede kong ipasa doon yung tinatanggap kong knowledge sa Holy Spirit, ilalagay ko sa hard disk nyo. Sana nga kung ganun kadali. And yet, walang imposible because the Holy Spirit that works within me will be the same Spirit that will be working with me. Okay, so gusto ko lang wag nyong i-misinterpret ito. Para doon sa mga baguhan, gusto ko lang i-make sure na safe na ang lahat. Hindi ko sinabing hindi pa kayo ligtas. Sabi nga ni Joy, it is just a heart issue, or the issue is in the heart. Hindi natin alam kung sino yung ligtas. So, gusto kong mangyari ngayon, lalo doon sa mga baguhan or doon sa mga hindi pa sure kung sila ay ligtas.